tayong tanggap dito kahit tayo ay naka-home quarantine. No, LED TV. Check natin. Ayan. Saksak ko na. Ayan, press ko yung button. Then, check natin kung may power o walang power. Yan ang sabi nung may-ari. Walang power. Dati nag-umpisa yan na matagal mag-power. No, umuubos ng oras bago mag-on. So, ngayon, hindi na raw nag-on. So, wala talaga. Kahit standby, wala talaga. So, ang una nating check na itong adapter power supply niya. So, ito yung mga common no? Check natin kung may output na DC yung adapter niya. Para makasiguro tayo kung yung unit ba o yung adapter ang may problema. Ayan. Wala siya. Walang output. No? Wala. So, check natin guys. Pwedeng sa cable ito o pwedeng dun sa loob na sa mga components niya. Ayan, testing natin kung merong pumapasok na input, no? So pag nag-test ng input, yung AC, set nyo sa AC. Set nyo agad sa pinakamataas, 1,000 o kaya 250. So sa range ko, naka 250 yan. Ayan, meron tayong input naman na pumasok. Ibig sabihin, buo itong input cable niya, yung AC cable niya, papunta dun sa adapter. So, check naman natin yung yung output ulit, no? Baka magkaroon for sure lang natin, check natin. So, set nyo sa DC volt na range nyo sa 50 volts kasi kalimitan to 12 volts na yun, no? Ayan, wala siya guys. Wala siyang output, no? Walang output na 12 volts, zero siya. Confirm na adapter talaga ang problema. Ito ang ating bubuksan, no? Hindi muna natin pakikialaman yung TV. Ito muna tayo mag-focus. Itong mga ganito, medyo may kahirapan buksan. So gamit kayo ng ng cutter blade. Hiwain nyo na lang yan para mabuksan kasi nakatikit to wala naman tong tornilyo, nakatikit. So gamitan nyo ng cutter blade na matalim yan, katulad nito. So cut nyo yan magkabilang side yan. Okay, yun. Dahil nakat ko na yung magkabilang side, pwede na natin itong sikwatin, no? Kung kaya na bang naiangat yung plastic cover niya na to. Ingat lang, no? Pagbabaklas nito kasi yung cutter baka dumulas. Kaya itong screw dumulas tutusok to yung kamay natin. So safety first. Yan, umangat na.
natin kung bakit walang output to. Posibleng may kinalaman to sa regulator. Kasi ito yung mga most common sa switching o sa fuse. Kasi ang fuse naman, pagka pumutok naman yan, no? Na-burn yung fuse natin, may dahilan. So, let's see kung anong problema na to, no? Medyo makapit yung dikit, kaya nahihirapan akong tanggalin to. Lalay lang kasi hindi ko mapersa pag nabiyak, lalo magiging problema yung takip. Ayan. Okay, so yan siya guys, no? Yan yung board ng adapter ng LED TV na ito. So first, visual check muna. Yan ang unang gagawin, visual check. Ano yung posibleng makita natin dyan na problema, baka may luwag, may loose. Yan muna bago tayo mag-proceed sa troubleshooting. Okay, dahil wala naman akong nakita, mag-measure tayo ng ilang part, no? Check natin yung cable. So far good naman. Okay naman. So check natin kung may short. Output kung may short. Okay, wala naman short. Sa capacitor, positive, negative na capacitor, no, times 1 yung kapag nag-low resistance yan, forward at reverse, shorted. Okay, check pa tayo. Visible, itong hawak ko na ito na parang transistor. Ito yung ano niya diode output. Dalawang diode dyan, ang equivalent niyan. Yung gitna, yan yung cathode, no? So may positive side, papunta yun. Okay, dito siya nakakapit. Mag-check lang ako. Wait lang, check lang natin tong board niya. Ito, check natin to. Parang diode to na parang malabo no? Parang diode na parang inductor Anyway, check natin. Kapag ito ay may reading both side, yan ay inductor. Kapag yan ay meron lang forward reading at walang reverse, yan ay diode, no? Ratio sa times 1. Okay, mayroong forward, no resistance, no? Napakababa resistance niya. Reverse natin, dapat ito, kung diode to, wala. Okay, meron. Kung diode at ganyan ang reading niyan at baliktaran, shorted. Pero kung ito ay inductor, no, ay talagang merong forward and reverse. Natin. Inductor nga guys. Inductor yun. So
check tayo. Ito, parang may napansin ako dito. Ito, napansin ko itong capacitor nito. No? Pinost ko muna kanina. Napansin ko to ay parang ano, yung plastic cover niya parang nalusaw yung sa head, no? Lumiit yung pinaka sa may ulo niya. Ito kanina dahil tinroubleshoot ko, pinost ko muna. Ito nakita ko, nagduda ako dyan, tinanggal ko. So pinaltang ko na siya, no, yung capacitor, kasi wala akong ibang makitang problema Ito yung value niya, 2.2. Yan siya guys, yan yung pinagpaltan ko. Yan, no? Pansin nyo yung corner na yan, paikot, parang lumiit na yung kanyang plastic. So nagduda ako na ito ay sira. So binunot ko na yan. So pinaltan ko ng iba, no? Check natin. Ayan, check natin yung condition ng capacitor na yan, no? Gamit tayo ng digital capacitance meter. Siya ay 22 microfarad. So set natin yan sa 2,000. Ayan, meron siyang reading na 20 guys, 20 microfarad. So malapit dun sa 22, no? Pasok siya dun sa tolerance niya. So sa ganitong situation, hindi ako naging kampante kasi sa physical appearance niya naman may problema, no? Check natin sa sa digital, sa analog, no? Kung meron siyang charging or discharging, no? 50 volts yan ang rated niya. 22 microfarad, 50 volts. So check natin. Okay, i-range natin sa times 100. Yan, check natin. Dapat ito mag-charge at saka mag-discharge, no? Okay, first reading, forward. Okay, gumalaw ng konti. Reverse. Okay, gumalaw ng konti. Ulit. Okay, no? So nag-charge na siya, nag-discharge. Pero sa case ko, dahil 50 volt siya, 22 microfarad, dapat mas mataas yung galaw niya, yung charge at saka discharging niya. Okay, para makasigurado tayo, gamit tayo ng isa pang leakage tester, yung ating DIY. Itong DIY leakage tester. Subukan natin kargahan, tapos i-discharge natin kung malakas ang pag-discharge niya. Yan, yung ating DIY na yan. Ito guys, ito yung components na binunot ko. Check natin. Yan. Dapat mamamatayan. Okay. Nag-dim lang yung ilaw niya, hindi siya namatay. Discharge natin. Okay, wala. Ulit. Yan, nag-dim lang. Oh, meron siyang bagyang spark. Ulit. Oh, wala na naman. Ulit. Dapat mag-off yung yung black, yung indicator niya na yun. Kaya lang hindi siya nag-off yun. Tingnan nyo. Nag-dim lang siya. Malabo yung pinaka-ilaw niya. So, sabihin, leaky na to. Leaky na. Hanap ako ng ibang capacitor na closely na yung value niya. Saka yung voltage niya. I-confirm natin. Yung capacitance niya is good, pero yung charging niya ayaw. Ito guys. Testing natin to, no? Mas mababa yung yung voltage niya.
compare dito, tingnan nyo. Ayan, ito 50 volts. Ito isa mababa, 16. So, try natin. Ang difference, no? Okay? Yun, dapat ganun mamamatay siya. Tapos pag discharge, yan. Okay, hindi makita masyadong maliwanag. Ulit. Yan. Okay, ito maliwanag. So, i-off ko lang muna yung ating ilaw. Yan, para mas maliwanag. Okay, yan, yung mamamatay. Dapat ganun. Discharge. Yan, nakita niyo yung spark. Ganun dapat ang spark niya. Ano lang yan, ha? 16 volts lang yan, ha? O. Compare to kanina, 50 volts. Diba? So, confirm na ito talagang tinitest natin na ito. Ay, sira natin nyo. Ulit, meron siyang dim light. So, that means, click na ito. Tapos, ayaw nyo mag-spark, no? Mag-spark, mahina. Pero ang pinaka pan dyan, bakit merong may ilaw yan? Dapat naka-off yan eh. Totally off siya, oh. So, ibig sabihin, leak na ito. Kahit buo yung capacitance niya doon sa ating digital, no? Ulit, yung digital, walang assurance na buo, no? Yan marami nagkakamali. So, hindi lang dapat isang tester natin. Okay, kinabit ko na yung replacement. Ayan siya. Ayan. 16 volts lang yan. Mas mababa yan doon sa rated niya, 50, kasi yung pumapasok na voltahe dyan ay 11 point something volts. So, kaya na ng 16 volts yun. Okay, check natin, test natin. Test natin. Okay, plug ito. Ayan. Check natin kung may output. Input, no, yung drive. Kaya ko nalaman na may problema dun sa capacitor. Tapos tiningnan ko ay yung physical appearance niya
Parang nakaranas siya ng init, no? Kasi parang nalusaw yung bandang bahagi, taas na bahagi ng capacitor and plastic. Nagduda ako, yun, kaya natin binunod. So ginamitan natin yun ng tatlong tester, no? Para lang ma-confirm na sira talaga yun. Okay? So ayan yun, 12 volts, 5 amperes. Sige, testing natin doon sa TV. Kung gagana na. O baka may problema pa yung TV. Hindi natin alam. Sana ito lang guys ang problema. Para hindi na tayo mahirapan pa. May testing pa. Yan, may 12 volts na talaga. Okay na to. Okay na, malaki na yung pinagbago. So, didikitan ko na lang yung gilid niya ng bed. Okay, testing time. Ayan na siya guys, oh. May power nut, may raster na. Okay. Wala nang problema. So, yun lang. Ayan, in-assemble ko na. Nadikitan ko na rin. So, final checking natin guys. Bago natin ibigay sa may-ari. So, kailangan din kasi nila agad eh. Ayan. Check natin ulit. Final checking. Oy, baliktad. Ayan. Meron talaga. Ayan. 12 volts. Hinihintay kasi ng may-ari eh, no? Isa pa. Okay.